Magandang umaga po, Asik Marquez, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Ay, magandang umaga, sir, at sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga. Opo, Asik, kamusta po yung pagsisimula ng distribusyon nitong expanded uplift assistance kahapon? Yes, tama po kayo dyan. No? So, kahapon ay sinimulan natin ang pamamahagi ng financial assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development, naglalayong magbigay ng karagdagang suporta sa mahigit 7 milyong Pilipinong mahihirap, vulnerable at may mababang kita na lubhang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis, bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. No? So ito ay base na rin sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So kahapon ang unang araw ng pamamahagi natin ng assistance, naging maayos at organisado naman po ang unang araw. At ito ay ginawa natin simultaneous nationwide, no, yung naging payout. Partikular na doon sa Groups 1 and 2 ng Uplift program, since ito ay nahati sa 3 grupo. No? So, babanggitin ko na rin. So, yung Group 1 ay ito yung nabibilang doon sa 4Ps at walang gutom program. So ito yung ating mga regular beneficiaries sa ating programa na 4Ps at yung walang gutom food stamps program. And then yung Group 2, ito yung mga nabibilang doon sa 25% above the poverty threshold na nadetermina na base na rin sa datos ng PSA, yung kanilang ginawang census noong 2024 o yung tinatawag natin na community-based monitoring system. So so particularly itong mga grupo na to yung paunang nabigyan kahapon, no? So yung walang gutom food stamp, although hindi ito sabay-sabay dahil ginagawa ito, yung may mga redemption sila monthly na ginagawa, no? Para makakuha ng food credit. So manual yung payout for dun sa grupo ng walang gutom food stamps, and for dun sa Group 2, yung first payout din, ginawa natin para sa mga ilang beneficiaryo kahapon na nabibilang doon sa 25% above the poverty threshold. So, naging maayos naman yung ating unang araw ng pamamahagi ng assistance. So, nagpapasalamat din tayo doon sa ating mga partner na mga local government units sa pag-oorganisa at pagtulong doon sa pag-aabiso doon sa ating mga beneficiaryo na nabibilang doon sa kanilang mga local government units. No? So, gaya ng aking nabanggit, yung mga datos kasi na to, lalo na yung for Groups 2 and 3, ay mula doon sa community-based monitoring system na isinagawa ng PSA, yung census noong 2024. Okay po. Asek, maaari niyo po bang may paliwanag sa amin? Ano po ba yung proseso? Paano po yung proseso ng distribution nito? Yes, sir. So, unang-una dun sa pagbuo ng target, so gaya na aking nabanggit kanina, so ito ay nahati dun sa 3 grupo. So yung first group ay yung 4Ps na walang gutong beneficiaries. And then pangalawa, yung mga yung 2.5 million na poor and near poor na pasok dun sa 25% above the poverty threshold. And yung Group 3, ito naman yung 1.5 million na manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita o low income na tinukoy ng Social Security System or SSS na kanilang aktibong miyembro at may 20,000 and below na SSS monthly salary credit. No? So, ito, yung mga ating mga beneficiaryo, so targeted siya. Base na rin sa ating objective, yung matulungan sila na maiangat yung purchasing power because of the inflationary effects nung energy emergency na ating nararanasan. So, ang datos ay mula sa CBMS ng PSA, and nadetermina naman yung poor and near poor because of the proximate test na
tool na dinevelop ng DepDev. So, DepDev and PSA, sila yung nagtulungan upang matukoy yung mga benepisyaryo ng programa. And in terms of the process, so bago ang payout, sumasailalim mga benepisyaryo sa orientation. So, and may validation at digital financial enrollment. So, bilang paghahanda dun sa mga susunod na payout. Kasi ang goal natin for the first payout, lalo na dito sa Group 2, ay so we do it manual and then ma-validate na yung identity ng ating benepisyaryo. But for the succeeding payouts, gusto natin digital na. Since itong Group 2 and 3, the payout will start July, and that will be monthly hanggang Disyembre, no? So kaya ang goal natin na makuha yung kanilang mga digital money wallet accounts or kanilang mga kung wala silang digital money wallet account, pwede natin silang i-enroll sa Land Bank. So magkaroon sila ng transaction accounts. And for doon naman sa Group 1 for walang gutom and 4Ps, so yung 4Ps kasi regular na itong tumatanggap ng cash grants mula sa DSWD. So meron na silang mga bank accounts. So i-deposit natin yung one-time assistance na 2,000 pesos dun sa kanilang mga bank accounts. And para doon naman sa walang gutom program beneficiaries, one-time din ito na 2,000 pesos na ating isasabay sa pagbibigay dun sa kanilang redemption ng kanilang food credit, no? So ganun ang magiging sistema nito, no? So sa una for the groups 2 and 3, so for Group 2, gaya ng sinimulan natin yesterday, it will be a manual payout. And then 3, ito naman, ino-notify sila ng SSS. So since merong sistema ang SSS na pag-notify sa kanilang mga active beneficiaries doon sa makakatanggap, no? So dito inaano natin, we ina-encourage natin yung financial inclusion. So lalo na para mas maging convenient at para hindi mas hassle dun sa ating mga beneficiaries, no? So mas pinapadali natin yung sabi nga ease of beneficiary experience. So ganun yung ating magiging process, no? Ayan, magandang tulong po yan at hindi napipila yung iba nating kababayan palagi. Ito po, Asik, may isa pong pahabol na tanong yung isa sa ating mga viewers. Sabi po niya, sa Group C, yung mga hindi nakapag-enroll ng disbursement account pero may hulog sa SSS since 10 years ago, pwede ba na makasama sa APLIP? At kung hindi nakapag-enroll, pwede pa ba mag-enroll ngayon para makasama sa program? Yes, so sa Group 3 nga po, so gaya ng aking nabanggit kanina, so ito yung 1.5 billion na manggagawa at kanilang pamilya na nabibilang doon sa low income category, no? And tinukoy sila ng Social Security System or SSS na sila ay employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. So dapat na nakasama sila doon sa survey or census na yun ng PSA. And then pangalawa, sila ay merong 20,000 or below 20,000 na SSS monthly credit or MSC. And pangatlo, dapat nakapaghulog sila ng contribution na kahit isang beses noong 2025 o ngayong 2026. At pang-apat, may enrolled na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. So, ito po ay parang nire-require. So, dapat, kumbaga sa checklist, check ka sa apat na to, no? Para mapabilang ka doon sa beneficiaryo para sa Group 3. Okay, maliwanag po yan, Asik, at sana po ay naintindihan ng ating viewer na nagpahabol ng tanong. Panghuli na lang po, Asik, mensahe po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa mga beneficiaries ng Expanded APLIP. Yes, so
para po sa ating mga kababayan. Ang uplift assistance ay bahagi ng patuloy na pangako ng ating pamahalaan na protektahan ang mga Pilipinong higit na naapektuhan ng tumataas na gastusin sa pamumuhay. So patuloy na nakipagtulungan ang Department of Social Welfare and Development sa pamumuno ng ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, sa iba-iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na sa pamamagitan ng maayos na targeting at mabilis na pamamahagi ng tulong, mapipigilan ang pagdami ng mga pamilyang babalik sa kahirapan at mapapanatili ang mga nakamitang bansa sa poverty reduction. So, yun lamang po at maraming salamat po sa time na ito. Ayan, maraming salamat po Assistant Secretary Juan Carlo J.C. Marquez para po sa Planning and Policy at Co-Spokesperson ng DSWD. Magandang umaga po at muli maraming salamat po sa pagkakataon, ASEC. Magandang umaga po at maraming salamat din po sa mga nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.